gawa muna tayo ng latik. Ayan, dalawang nyug ito na unang piga lang, yung kakanggata lang, gagawin nating latik. Ayan, sinalang ko na siya sa mahinang apoy at gagawin nating latik para sa ating biko. Mabilis lang ito lutuin. Ayan, malapit na siyang maluto kapag medyo brown na. Dalawang nyug itong ginamit ko, gagamitin natin para sa ating gagawing kakaning biko, pang toppings natin sa ating biko. Ayan, malapit nang maluto ang aking latik at masarap ang biko kapag maraming latik. At ang langis naman ito ay pwedeng gamitin pang hilot sa masasakit na likod. Maraming pwedeng paggamitan ang langis ng nyog. Biko, ayan, meron akong 1 kilong malagkit, may brown sugar, may buko at ang ating gata. Ito yung gagawin ko, hahatiin ko yan, yung kalahati para dito sa ating malagkit at yung kalahati ay gagawin nating latik. Ayan. Una, hugasan natin yung malagkit. Kasain lang natin to. Kasain lang natin. Maganda nga lagyan to ng pandan leaves kasi wala akong pandan ngayon, kaya kasain ko lang siyang ganito. Ayan. Pwede naman sa rice cooker. Pwede rin kung sa kanan lang isain. Dahil meron namang rice cooker, sa rice cooker ko sasain. Habang nakasalang yung aking latik, ay ayusin naman natin ang ating paglalagyan. Ito, oh, small size na bilao. Ayusin ko. Lagyan natin ng ito, lagyan natin ng aluminum foil. Tapos papahiran natin ito ng yung langis doon sa latik kanina. Pag naluto yung ating latik, yung langis doon, yun ang ipapahid ko dito. Yun ang ipapahid natin dito sa ating foil, sa bilao. Ayan, ayusin muna natin. Para ready na. Mabilis lang kasi gumawa ng biko. Kasi luto naman dati yung ating malagkit. Kaya sandali lang yun. Kaya i-ready na rin natin ang ating paglalagyan. Nakasalang na yung aking yung nyog na gagawing latik. Sinalang ko lang. Kaya i-prepare ko na rin itong paglalagyan ng ating biko. Dito naman sa ating kawali ay lagyan natin ng 2 cups ng kakanggata o yung unang piga ng nyog. Ayan, 2 cups. Lagyan na rin natin yung kalahating kilong brown sugar. Minsan ginagamit ko muscovado sugar. Ito yung brown sugar. Ayan, 1/2 kilo para sa 1 kilong malagkit. Ayan. Ayan, kumukulo na. Pwede na natin ilagay ang ating sinaing na malagkit kapag kumukulo na. Ayan. Lalagay na natin ang sinaing na malagkit. Dahil kumukulo na, ilagay na natin yung sinaing na malagkit. Ayan. 1 kilong malagkit itong sinaing ko. Ito yung sinaing ko kanina. Hinaan lang natin yung apoy. Ayan, mahinang apoy lang. Ayan nga, sandali lang hinalo-halo yan. Malapit ng maluto. Nakapag-exercise na naman ako. Ayan, malapit ng maluto po ito. Yung ating biko okay na. Kapag lumalaban na habang hinahalo natin, ayan, lumalaban na siya. Lumalaban ang ating malagkit. Ayan. Kapag mahirap na siyang haluin, ayan, makunat na. Makunat na ito. Lalo na pag lumamig, makunat pa siya. Oh, ganyan. Makunat na po yan. Sasali na lang natin sa lalagyan. Pag lumamig yan, lalong kukunat. Ito na yung aking latik. Ayan, tinanggal ko na yung langis. Lagyan naman natin ng latik ang ating biko. Ayan.
Pag lumamig to, mas kukunat pa ito. Matagal din itong mapanis kahit 3 araw siyang nakalagay lang dyan sa ating lamesa ay hindi siya mapapanis. Pag nirep naman natin kahit 1 week, pwede siya kapag nakarep 1 week. Kasi lutong-luto siya. Lutong-luto ang kanyang gata. Ayan. Pwede na itong pangbenta. Ayan, panghandaan, pang merienda lang natin. Ayan. Ayan. Ito ang nagawa ko sa 1 kilo. Bale tatlong small size. Ayan. Pwede po itong pang negosyo. Ayan. Tamang-tama lang ang tamis niyan. Maraming salamat po ulit sa mga nanonood ng aking videos. God bless po.